Banta ng China sa Pilipinas. Aaksyon kami kapag kami ay naabuso. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Nagbanta ang pamahalang China na gagawa sila ng countermeasure kapag inabuso ng Pilipinas ang kanilang goodwill o yung pagpapakita ng kabutihang loob kapag nilabag ang kanilang territorial sovereignty at jurisdiction. Ang bantang ito ay binitawan po ng tagapagsalita ng Foreign Minister ng China na pinuna din ang civilian mission ng atin ito coalition na nagtungo ito sa Scarborough Shoal, West Philippine Sea. Sinabi nito na nagkaroon ng China ng goodwill arrangement sa Pilipinas noong taong 2016 para makapangista ang ating mga Pilipino na may maliit na bangka sa Scarborough Shoal. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng goodwill na sinasabi nila at ano ang mga epekto nito sa ating mga kababayan? Noong taong 2016, nagkaroon di umano ng kasunduan ang dalawang bansa na pinapayagan ang mga Pilipinong mangingisda na mangisda sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa unang tingin, mukhang maganda ang intensyon ng bansang China sa pagbibigay ng goodwill na ito. Ngunit, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili mga kababayan. Bakit kailangan pa ng goodwill kung hindi naman pagmamay-ari ng China ang naturang isla? Marami ngang mga Pilipinong mangingisda ang naipit sa pangyayaring ito. Biruin mo, matagal lang nagtatrabaho ang ating mga kababayan sa Scarborough Shoal, ngunit bigla na lamang silang pinagbawalan ng China na pumasok sa lugar na dati nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ito ba ang tinatawag nilang goodwill? Kung babalikan pa natin, ang desisyon nga ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay nagsasaad na ang historical claims ng China sa West Philippine Sea ay walang legal na basihan. At ito nga ay nagbibigay ng suporta sa posisyon ng ating bansa sa usaping ito. Gayunpaman, ang pagpapalakas ng militar ng China sa naturang lugar at ang kanilang patuloy na pagtanggi na sumunod sa desisyon ng Arbitral Tribunal ay nagpapakita ng paglapastangan sa international na batas at proseso. Ang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo at pangkaragatang yaman sa West Philippine Sea ay maituturing din na banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Ipinapakita ng mga pag-aangkin ng China tulad na lamang ng pagtatayo ng mga istruktura at military installation sa mga isla at bato ang kanilang hangarin na magkaroon ng higit na kontrol sa naturang karagatan. Bukod dito, ang patuloy na pangangalakal at pangangamkam ng China ng likas na yaman sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng pinsala sa ekolohiya at kabuhayan na rin ng mga Pilipino, lalo na nga sa mga mangingisda at sa mga komunidad sa paligid nito. Kaya naman hindi nakakapagtaka na nagkakaroon na o nagbuo na tayo ng malawakang reaksyon at ito nga ay sa pangunguna ng atin ito coalition. Ang atin ito coalition ay binubuo ng mga sibilyan na naglalayon na ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na nagkakaisa para ipaglaban ang karapatan ng ating bansa laban sa pangaagaw ng China. At hindi sila nag-iisa sa labang ito. Libo-libo rin ang sumusuporta sa kanilang advokasya at patunay na hindi ito nagpapatalo o hindi tayo nagpapatalong mga sambayan ng Pilipino sa anumang uri ng pang-aapi. Sa kabuuan, ang West Philippine Sea dispute ay nagdudulot nga ng malalim at mahalagang epekto sa seguridad, ekonomiya at soberanya ng ating bansang Pilipinas at maging buong ng Asia-Pacific region. Ang patuloy na pagtutunggalian ng China at Pilipinas ay nagpapakita ng pangangailangan ng maigting na diplomasya at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa upang makamit ang isang mapayapa at makatarungang solusyon sa nasabing dispute.
Mahalaga na bilang Pilipino, tayo'y maging mapanuri sa bawat banta o maging pangako na binibigay ng ibang bansa. Hindi sapat na mag-asa lang tayo sa goodwill ng iba, lalo na kung ito naman ay may kondisyon o di kaya hindi tunay na mapagkakatiwalaan, di ba? Dapat nating ipagtanggol ang ating soberanya at ipakita sa buong mundo na handa tayong ipaglaban ang karapatan ng ating bayan. Sa mga susunod na araw, mananatiling maigting ang usapin sa relasyon ng Pilipinas sa China. Pero sa huli, tayo pa rin ang magdedesisyon kung paano natin ipagtatanggol ang ating bansa laban sa anumang uri ng pananakop o ng pang-aapi. Hanggang dito na po muna ang ating update mga ka-trenders patungkol sa isyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at magsama-sama tayo magpatuloy sa paglaban para sa karapatan ng bansang Pilipinas. Hanggang sa susunod na update patungkol dito sa West Philippine Sea Dispute, maging alerto at mag-ingat tayo palagi. Maraming salamat and see you on my next one. Please subscribe, like, and hit the notification bell for more updates. Paalam!